Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, as promised, quick break lang kami dahil kasama na ho natin live dito sa studio ang ating pong very special guest. Alam nyo ba, ang title ng ating episode this Friday, Doble-dobleng saya sa milk tea, nakakaiba ang lasa. So, milk tea. Sino ho ang hindi umiinom or hindi paborito yung milk tea? Marami ho talaga ngayon. Actually, hindi lang ho mga kabataan ngayon. Parang people from all walks of life and na-appreciate po nila yung milk tea. I don't know kung pagkaganito bang summer, mamaya tatanong natin doon sa bisita na tumataas ba yung, yung demand pagkaganitong tag-araw. Kasi nakakapawi din kasi ito ng init ng katawan. Anyway, ang atin hong special guest today ay nakahiligan daw magbiyahe abroad. At natikman daw yung iba't ibang klase ng milk tea at naisipan nga po niya na magnegosyo ng kakaibang milk tea dito sa Pilipinas. So we're very lucky dito sa Pilipinas na kumbaga siguro yung mga natikman niyang milk tea abroad ay somehow baka in-improve pa niya. Siya na ho yung magkukwento sa atin mamaya. So for the meantime, while si Kapartner Eileen ay nagpapagaling, get well Kapartner Eileen, ang ating special guest for this afternoon, Friday, ang CEO po ng Twice Tea. Let's all welcome si Sir Nico ng Kiel. Sir Nico, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Tony Cuevas. And kay Ma'am Eileen po, get well soon. Hope to see you again. Yes, di ba usong-uso yung sipon. Sa inyo, malamig pa siguro dahil mataas yung antipolo, Sir Nico. Yes, mahangin pa po sa antipolo. Mahangin pa. Anyway, siguro sa unang bahagi ng ating program, Sir Nico, magandang kwento mo muna sa amin, a short story of your humble beginning. Paano ba nagsimula ang iyong, meron bang business, may influence ba yung family? Kasi usually, di ba, ganun, parang kung ano man yung pinasok natin, somehow, influence ng pamilya, ng kaibigan, or kung sino man na, sabi nga, iniidolo mo. In your case, kumusta ba si Nico nung siya ay bata pa? Ano ba talaga yung, kumbaga parang naging first interest mo growing up, Sir Nico? Naku, Sir Tony, ang kwento ko po talaga na-influensyahan po ko nung bata pa ako magnegosyo dahil nga po lumaki kaming mahirap, wala kaming sariling bahay, nakikitira lang po kami sa bahay po ng lolo't lola ko. Kaya naman po, yung bata pa po ako, ang una ko pong trabaho nung 10 years old po ako was naglilinis po ako ng CR ng tita at ng lola ko po. So kada linis po ng CR, binabayaran po nila ako ng 25 to 50 pesos during that time. Kaya naman po naisipan ko parang, okay po pala. Yun nga lang, syempre, bata pa, wala namang sa pamilya namin talaga nagnegosyo. Kaya naman po, kung ano pa po pwede kong pasukan na trabaho. Nag-helper din po ako sa isang repair shop ng electronics ng tito ko. Kaya naman po, yun po, nakasanayan ko po talaga na talagang nagkatrabaho pa po. So, kumbaga at your young age, Sir Nico, kumbaga para bang namulat ka na, kumbaga kumikita ka kahit konti or kahit sabihin mo na opportunity from the family. Basta parang yun yung naging motivation mo na ikaw ay kikita o kumbaga magkaroon ka ng pera. Opo, tama po yan. Doon po talaga ako nagsimula. And then at the same time, natutunan ko rin po paano rin yung magmamanage ng pera. Siyempre, iniipon mo yan. And then, para may kang extra baon sa school. That's very true. Kumbaga, at your young age, na-discover mo kung gaano kahalaga to value, gaano man yun kaliit, Sir Nico, di ba? Importante na alam mo na i-manage mo yun. You finish your school, Sir Nico? Yes, sir. Nagtapos po ako sa kurso po ng Communication and Media Studies po sa San Beda, Alabang. Ayun. So at least natapos mo, kumbaga wala sa pamilya yung may negosyo na pwedeng maka-impluwensya sa iyo. And kaya pala yung mga unang trabaho mo is, 'di ba? Ang dami mong mga ikaw na siguro yung magkwento, Sir Nico, ano ba yung first job mo after kasi nag-jump na tayo nung maliit ka pa, naikwento mo na, then you go to school and luckily you finish your school, and after school ikaw ba yung nagtrabaho na kaagad? Yes, sir. Nagtrabaho na po ako agad ng call center po ako sa Convergys back in 2004. After graduating na October, nagtrabaho na kagad ako noong November.
And after a few months po, I transferred to Lufthansa Airlines. And after, again, a few months, I transferred na to Unilab. Nag-medrep na po ako noon for 2 years kung saan doon po ako na-assign sa province. And back in 2009, I was hired by another company, Nestle. Doon na po ako nagtagal. So sa Nestle ka nagtagal. Inakailang taon ka sa Nestle, Sir Nico? Nagtagal po ako doon ng 8 years din po sa Nestle. And doon na po ako nag-decide na why not retire from, talagang retire, no? Talagang resign from the corporate and pursue yung passion ko po talaga is more on building communities po, helping other people. Kaya naman po, nagnegosyo po muna, here and there, nagnegosyo, at the same time, helping other people po in the process. Alright. Alam nyo si Sir Nico, hindi ho ito yung first time na naging bisita siya dito sa DZAR. Kasi back in 2018, sabi nga ho niya kanina, kasi before we start the show, meron ako po kaming short talk ni Sir Nico. And naging guest na rin siya dito, hindi lang niya ma-recall sino ba yung anchor. Pero during the time, iba pa yung linya mo. Kumbaga, hindi ka pa nagninegosyo. But tumutulong ka na during the time, Sir Nico. Yes, correct po. Ang pinrobot ko po noon was the club project po ng aming Rotary Club. Ito po yung Diaryo Bag, wherein we help communities. We teach them how to make bags out of recycled newspapers, and then we support them by marketing the product to others. If I'm not mistaken, kasi bigla ko na-recall nung sinabi mo yung recycled bag, kasi parang may naging guest din ako dito before na binigyan niya ako ng sample ng mga ginagawa nila. I'm not so sure kung ikaw ba yun, Sir Nico, but it's not important kung ang mahalaga doon, napaka-noble nung ginagawa mo pala talaga from the start. Kumbaga, even before, gusto mong makatulong sa kapwa natin. Yes, sir. Actually, kanina nga po, binabacktrack ko po yung aking Facebook page or Facebook feeds. Kaya ka pala busy dyan. And ano yung binabalikan mo doon sa iyong... Hinahanap ko po yung picture. Okay. But anyway, at least ngayong hapon ay nandito ka ulit as my special guest at pag-uusapan natin itong napakagandang... Paano ka nagsimula dito? Kasi nagtrabaho ka sa BPO, nagtrabaho ka sa Nestle, nagtrabaho ka... in short, marami ka munang pinagdaanan. Paano nag-come up na, hey, dito ako lilinya? Dahil ba doon sa travel mo in the past? In terms po ng travel, talaga pong kami po ng miss ko na-influence po kami ng ibang friends and yung aming sariling desire na rin na to travel at least once a year po abroad. And every time we travel, the first stopover po namin are yung coffee shops and milk tea shops. Kaya naman po, back in 2018, nag-aral pa nga po ako ng pagbabarista kasi we plan to open a coffee shop, franchising coffee shop. At the same time, ang gagawin natin is we will be helping a specific school intended for people with autism para sila yung mga i-hire nung business po na to. So, ayun pala yung somehow, kumbaga parang doon ka nagkaroon ng idea. By the way, kailan ba nagsimula itong business mo na ito, Sir Nico? Nag-start po yung business namin ng 2019. Oh, baby pa. Only 2019. That's before pandemic. Yes, sir. Before pandemic pa po ito. So, after we opened sa Antipolo, we opened around May to June ng 2019. And after several months, we were able to open a second branch din po sa Rizal. Ang bilis, ha? Opo, and the business was doing good. However, when we opened ng 2020, we opened ng last week ng February, nagkaroon ng lockdown. Kaya naman po, we try to survive. And by God's grace po, we were able to survive the 2 branches during pandemic. Oh, that's good to know na kasi yung iba, although may mga nag-benefit talaga, Sir Nico, during pandemic, pero meron din talagang naapektuhan. And good to know na isa ka dun sa sabi nga, nakasurvive, kumbaga na-sustain yung pagpapatakbo ng business even noong pandemic, nung kasagsagan ng pandemic. Kasi up to now, nandyan pa rin naman yung kalaban natin, pero hindi na nga lang ganung katindi, Sir Nico. Yes, sir. Tama po. Ang ginawa po talaga namin, nag-pivot po kami in terms of how we do business, in terms of aming business model.
So kung dati po dine-in po ang aming mga customers walk-in, ang ginawa po namin, nag-venture po kami to deliveries. Okay. Ako po mismo nagde-deliver ng mga orders ng customer. Talaga? Personal mong dinideliver doon sa mga nag-order Yes, na sir. customer. Opo, kahit po malayo yan, basta nag-order, free delivery po para lang po masustain namin at makapagpasweldo po kami sa mga staff po namin. Alright. Hindi rin naman lingid sa kaalaman mo, Nico, na ang dami nang nag-venture into this kind of business. And siguro, ang isa sa mga itatanong ko sa iyo, what makes your milk tea different among others? Kasi kailangang mahanap mo yung kaibahan eh. Maaring dun sa presentation, maaring isa siguro dun yung personal na ikaw yung nagdi-deliver. Pero sabi nga, paano na iba yung iyong milk tea among others? Ang pinagkakaiba po talaga namin is that we're using a different type of tea leaf na hindi po to madalas ginagamit ng ibang mga milk tea shops. Medyo pricey, pero alam namin na yung lasa niya ay talagang kakaiba. Yun po yung one of the differentiating factor namin. At the same time, yung mga recipe po namin talagang it took us months at maraming taste test na nangyari bago namin talagang i-release siya sa market. So, syempre, yung mga taste test po na to, medyo magastos on our end when we were starting. And then at the same time, na-in-improve po namin. Kasi we were trying to be at par o at the same time kasing level ng mga big brands na sa market. So, kumbaga, hindi ka huminto. Kumbaga, yung innovations ng produkto ay patuloy mong sinikap. And maganda yung sinabi mo na kakaiba yung ginagamit ninyo dito sa inyong milk tea. Kumbaga, pag natikman nila, iba nga yung lasa nito. So, yung ganito, hindi ka ba nahirapan na i-introduce ito? Kasi nga, nagsisimula ka, 'di ba? In any food business, parang may free taste, kung ano yung isa sa mga unang strategy mo para sabi nga may introduce mo itong iyong Twice Tea, Sir Nico? Nung sisimula po kami, syempre, ang una naming customers, yung family po namin, sila po yung unang tumitikim, okay ba tong lasa? Eventually po, mga kapitbahay kami na pinapatikim na rin. Kasi once na okay na, sige, i-release na natin to. And then, trial and error po talaga nangyari sa amin when we launched the business back in 2019. And then we got feedbacks also from our customers. So we value the feedback ng aming customers kasi sila yung mga honest feedback. Kung may complaint or may anything, then we try to improve. Yun po yung ginagawa namin. That's nice. Actually, gano'n naman talaga yung pinaka-effective. At first, your family. Kasi hindi sila magsisinungaling. Hindi sila kung ano yung real na lasa na natikman nila. Yun yung sasabihin mo. Plus, syempre, nung nilabas mo na nga, yung feedback from the customers, yung mga nakatikim na. So, yung word of mouth, somehow nakatulong din to promote your Twice Tea, Sir Nico. Yes, sir. Correct po. Kaya naman po, we value po yung aming innovation and renovation po sa aming company. Kasi alam natin, ang mga Pilipino po talaga, minsan may sawa talaga. Kaya naman, we try to release different varieties ng aming drinks. So, we started with milk tea. At the same time, we already have fruit tea, we have coffee products, we have food products as well. So, ang dami na. Hindi na lang siya milk tea, Sir Nico, ang po pwedeng ma-order. Right now, yung dalawang physical store nyo ba ay saan matatagpuan? Sa Antipolo pareho? Yes, sir. Bali, we have yung pinakaunang branch po natin is sa Antipolo. And currently po, if okay lang po, i-promote ko na rin po, we'll be having a new branch here in Mandaluyong. Oh. So, that's located po in Chill Hub, Barangay Barangka, Mandaluyong. Mag-open po siya ngayong April. So, in time for summer. Ito'y malamig to, 'di ba? So somehow nakakapawi ito ng init, Sir Nico, 'di ba? Yes, sir. Totoo naman po kasi maski ako mismo, product ko, bumibili po ako kasi lalo na pag minsan sa negosyo, hindi mo maiiwasan, minsan madedepress ka, anxiety, yung maghanap ka ng way to refresh yourself. Yes. Ang gagawin ko po, may message na kagad ako sa aming barista, can you prepare this specific drink for me? Dadaanan ko po in a while. Kaya naman after that, talaga nakaka-refresh talaga yung product ko. Ayan. Going back doon sa question ko bago tayo umere, pag ganito bang summer, yung mainit yung panahon, tumataas ba yung demand ng milk tea, Sir Nico? Yes, sir. Totoo po yan. Na-prove po namin yan. Even during pandemic, talaga pong ang dami nagpapadeliver. Kaya po parang blessing na rin na
during pandemic, nakakapag-deliver po kami. May means kami to deliver the product kasi ang dami pong orders. Talaga pong pag nag-prepare kami, automatic po yan. Sir, during that time, wala kaming any service carrier or wala kaming mga Food Panda or Grab. First time namin mag-venture sa delivery, pero nagme-message ang mga customers sa aming Facebook page para mag-order. Kaya naman po, from 12 o'clock up to 7 o'clock lang yung time limit ko for deliveries. Pero grabe yung orders. I can attest to that, Sir Nico, kasi may kapitbahay ako na para bang walang araw na hindi siya nagpapadeliver ng milk tea during pandemic. Kasi nga, hindi naman sila nakakalabas. And paglabas ko, ganun din lalabas ng subdivision, motorsiklo na ang daladala ay mga milk tea. So, talagang isa ang milk tea sa mga, siguro, nakatulong para, di ba, combination ng fear. Nangangamba ka during pandemic kasi 'di ba hindi ka makalabas, natatakot ka. So somehow ay itong napapalamig tayo, napapacify yung ating nararamdaman nitong mga milk tea na ito. Okay, since baby pa naman yung business mo, Sir Nico, meron ka na bang mga na-encounter na mga obstacles along the way? Kasi for now parang napakabata pa, pero doon ba sa pagsisimula mo, maliban doon sa binanggit mo na at first hindi naman talaga ganun kadali na i-introduce mo ito, pero meron ka bang mga na-encounter na mga challenges dito sa pagpapatakbo mo ng iyong business? Unang challenge na na-encounter po namin was really the pandemic. How to sustain the business, how to provide sa aming mga customers, at the same time provide sustainability in terms of mga operational expenses namin sa kay mga aming mga staff. Kaya naman po bilang negosyante, kailangan mo mag-isip ng paraan paano mo malagpasan lahat ng mga bagay. Yun po yung first encounter po namin, obstacle. Second naman po, syempre yung mga aming mga staff. Kasi nag-hire po ako ng mga working student. Yan po yung priority ko. Kaya naman po, syempre, since working student, hindi naman sila long term. Once na they're good na, then I allow them to leave. And then hire ka ulit. So training, yun po yung mga nagiging challenges. Kasi kailangan namin improve lagi. Dahil nga pa nagtitrain ka, panibagong kamay ulit yan, panibagong titrain, baka hindi na naman ganun kaparehas yung lasa. Ang Twice Tea, kailangan pare-parehas, consistent po ang mga lasa. Actually, that's true. So, ikaw mismo talaga yung on top when it comes to the operations, Sir Nico? Yes, sir. Ako po talaga yung nag-handle ng operations and also promotions. Kaya naman po, dati, one-man team, and then eventually, sa tulong po ng blessing ni Lord, may mga tao pong tumutulong, lumalapit para tulungan po yung negosyo. Kaya naman po, ako po yung happy na ito po yung mga nangyayari sa negosyo. Kasi what I want for the business is makatulong po tayo sa mga nangangailangan ng trabaho, at the same time, makabigay po tayo ng negosyo na affordable sa ating mga kapwa Pilipino. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kumbaga hindi nawala yung intention mo na makatulong sa ating kapwa even before. Kasi nga, di ba, nung nasa Rotary ka kamo, yan na yung isa sa mga gusto mo talaga to help other people na nangangailangan. And lalo ngayon na you have your own business. So, nandun talaga, aside from your family na sumusuporta sa business, katulong mo sa business, may mga iba pang tao pa napaka-noble ng intention na para bang kung estudyante ka na, di ba, yan ang hinahanap ng mga estudyante, yung mga part-time jobs na makakatulong sa kanila while walang pasok. So, sila yung isa sa mga binigyan mo ng opportunity, Sir Nico, in your business. Yes, sir, correct po. Kaya po, ngayon po, dahil nga nag-face-to-face na yung aking mga barista, syempre, panibagong training ulit yan. Kasi face-to-face na, hindi nila kailangan, hindi nila kakayanin na po yung schedule. Ako naman po, lagi sinasabi, ang priority nyo, lagi yung pag-aaral nyo. Tama. Secondary lang itong trabaho. Tama. Kaya naman po, syempre, dahil nga, they're going back to school, face-to-face, panibagong training ulit yan sa side namin. Sinong nagtitrain? Ikaw na mismo yung nagtitrain? Kasi hindi lang yung paggawa ang kailangan mong maituro sa kanila. Of course, yung values din. Mayroon ka rin mga gustong mai-impart sa kanila. Hindi lang basta gagawin mo yung task mo doon sa trabaho. Diba? May mga nais din tayo na mai-impart doon sa ating mga manggagawa, Sir Nico. Yes, sir. Aside po sa skills, ano na po yan, given na yan, talagang part yan ng tinetrain namin. But also the values. Kasi ang Twice Tea Cafe, may kanya-kanyang values kami na talagang kailangan i-uphold ng bawat barista. And
if ever you have violated that particular values, then meron kang makukuha na reprimand, kakausapin ka, may chance ka to really talikuran mo yung ginawa mong mali at itama yung mga ginagawa mo. So may mga chances. Sabi nga po ng isa kong kaibigan, dahil ko pa raw ang isang HR kasi yung mga chances. Dahil ko pa raw yung ibang artista na may second chance. Gano'n naman talaga. We're only human. Sometimes nagkakamali tayo and parang napaka-unfair naman na hindi tayo magbigay ng second chance, especially kung nakikita naman natin na gusto niyang baguhin or itama yung kanyang pagkakamali, Sir Nico. Yes, sir. Yes, sir. Tama po yan. Lalo na pag nakita po namin na there's that particular sa tao na talagang yung desire niya to change. Yan po, we keep that, we train them. Kaya naman po ang aming mga barista, tumatagal po. Meron nga po akong barista, siya po yung pinaka-senior ko ngayon. She started back in 2019. Nakapag-graduate na po siya. Ngayon po nasa amin pa rin. And ngayon po, we're helping her in terms of makakapag-review na siya by April this year. Review 4 kasi gusto niya maging teacher. Diba? That's great. Parang very rewarding na alam mong tutulog ka at the end of the day, Sir Nico, na naging instrumento ka, nakakatulong ka dun sa kapwa, 'di ba? Napakagandang ganyan yung maging mentality natin na hindi yung pera lang ng pera. Gusto lang natin na kumita tayo without siyempre, meron din yung mga sinasakripisyo yung mga manggagawa natin, Sir Nico. Yes, sir. Totoo po yan. Nagsasacrifice din po sila ng kailang oras para magtrabaho sa negosyo. Kaya naman po ang tinuturo ko sa kanila, whatever you learn while you're here sa akin, sa Twice Tea, magagamit mo to sa buhay mo, sa negosyo mo. Kasi ang gusto kong mangyari na pag umalis ka ng Twice Tea, may bit-bit ka na mga panibagong lessons na magagamit mo kung saan ka man pumunta. Yes. Yun yung maganda, Sir Nico, na siguro yung kagandahang asal and yung mga natutunan mo sa negosyo. Siguro bago tayo mag-break, isa rin daw sa mga nakakatulong sa mga nagsisimulang magnegosyo just like you, Sir Nico, yung pag-join sa mga bazaar ng DTI. Have you tried to join? Kasi isa yan sa mga marami na yung nagpatuto na nakatulong yung pagsali nila to promote more yung kanilang product. Have you tried to join them? Yes, sir. Back in 2020, doon po ako mas naging active sa DTI. Kaya naman very happy ako with DTI Rizal. Talaga namang serbisyong higit pa sa inaasahan. Alam po nila yan. Alam nila na talagang advocate po ako ng DTI Rizal. Kasi DTI Rizal was very supportive sa aming mga MSMEs back in 2020. And then in 2021, nagkaroon din po ako ng mga additional programs na kung saan nakasama po ako at mentee po ako or beneficiary ng mga programs ng DTI from CHAMPS to KMME, Kapatid Mentor Me Program, at yung OTOP, 1,001 Product Next Generation. So yun po yung mga programs ng DTI. At mga bazaar po, doon, nakapag-bazaar din po ako through the help of DTI sa Eastwood. And na-prove mo na malaki talaga ang naitutulong nila, yung proyekto na yung programa na yun ng DTI sa mga small, medium enterprises. Yes, sir. Kasi kung mga modules na tinuturo nila online during that time, until now, they're helping MSMEs. Kung ito po ay kukunin mo sa labas, ang laki ng babayaran mo. Pero with DTI, they're giving it for free. At yung ating mga speakers, talaga namang well-renowned at well-sought after na mga speakers and module lecturers po. At hindi lang yan, actually, even the packaging, Sir Nico, kumbaga, kung kailangan mong i-improve, kasi minsan, nakakatulong din ng malaki sa promosyon. Yung sabi nga, yung magandang packaging ng produkto. Yes, sir. Isa po yan sa naging topic po noong ating One Town, One Product Next Generation. Talaga namang they help us to improve yung aming packaging. Kasi syempre, yung visual, yung packaging, very important yan sa negosyo. Kaya kung kayo, although may mga requirements at na dapat kayong makomply before joining them, pero isa ho yan sa si Sir Nico na rin yung magsasabi na makakatulong to promote more yung inyong business.